Huwag ganito. Anak ko ito. Anak ko. Anak mo? Bata lang na pinagbuntis mo? Akala mo ba, Cheng Huayan? Papaalagaan ka sa anak niya? Pero ito ay anak ko at ni Cheng Huayan. Ang kapalaran ko ay nasa anak ko. Gusto mong gamitin ang batang ito para maging reyna ng pamilya Cheng. Panaginip lang yan? Ang tanging taong kilala ni Cheng Huayan, ako lang si Li Ke. Ako ang nakatakdang pakasal sa kanya. Hindi ikaw na Li Jiangyue. Hindi totoo. Yan. Pero salamat sa'yo. Dahil dinala mo isang malusog na sanggol. Mamatay kang salbahe. Gusto kong makita si Cheng Huayan. Hindi niya ako pababayaan. Isang hamak na baboy. Gusto mo pang makita si Cheng kung hindi dahil sa pagiging mabunga mo. At sa pagkabaog ko, ang katawan mong ganito. Dapat mabulok sa kulungan ng baboy. Hindi karapat-dapat magkaanak para sa mga Cheng. Anong gusto mo? Ayaw mong tanggapin? Test tube baby lang kayo ni Cheng sa buong taong ito. Dumalaw ba siya kahit minsan? Sa paningin niya, gamit ka lang pang anak? Hindi. Mali ka. Ikaw ang laging gumugulo. Wala kang silbi? Huwag kang magtaka kung eskematika kita. Pero heto, may pakinabang ka rin pala. May matitirang bahay bata ka pa? Anong gagawin mo? Pero hanggang dito na lang. Tignan mo yang itsura mong puta. Kinamumuhian ko yang mukha mong manloloko. Gusto mo makita si Cheng Huayan, di ba? Narito na siya. Anak ko? Anak ko at ni Cheng Huayan, walang puwang para sa pangalawang ina. Sa mundong ito, anak ko. Li Ke-er? Kung may susunod na buhay? Ang lahat ng ito. 1,000 beses kong 100 beses na babawiin. Unang araw ko sa pamilya Li, ako'y muling isinilang. Gusto ni Li Ke-er na ako'y pagbuntisin, itatapon pagkatapos gamitin. Hindi ko siya papayagang kontrolin ako. Kapag nakita ni Cheng Huayan ang mukha na ito, mabibigo kaya ako sa kanyang paningin? Masamang kapalaran sa akin ang babaeng ito. Tungkol sa pagbubuntis, ako na ang bahala. Paalisin mo na siya agad. Anong paraan ang gagawin mo? Hindi ka naman pala mabubuntis kapag siya'y nagdadalang tao na. Saka mo kontrolin si Cheng Huayan nang mahigpit. Ang angkan nating Li sa Jiangcheng ay maghahari na noon. Kahit kailangan ng surrogate, ayaw ko sa maruming bagay na ito. Ikaw, Bulag na ang mga mata ko. Nung naaksidente tayo, nabulag na ako noon pa. Nung nakaraang buhay, dahil sa mukhang ito, naging target ako ng galit ni Li Ke-er. Hindi ko na ito uulitin sa buhay na ito. Mas madali nga siyang kontrolin. Natatakot ka pa ba sa bulag na bantaan ang posisyon mo? totoo palang bulag siya.
Kung gayon, manatili ka rito sa angkan namin bilang bihag. Huwag kang lalabas kahit saan. Naiintindihan ko. Susundin ko ang lahat ng utos ni ate. Basta huwag mo akong pahirapan. Gagawin ko ang lahat. Depende na lang sa pakikitungo mo. Nakakaakit ba ako? Oo. Cheng Huayen, sana mabulag ka rin sa pagnanasa. Nang madali kitang mapatalo. Yue, bakit ka nagpanggap na bulag? Pinabayaan mong kontrolin kanila. Kung hindi ako magpapakita ng kahinaan, paano ako mapagkakatiwalaan ni Likor? Pero si Cheng Huayen, si Likor lang ang kinikilala niyang asawa. Kapag nagkaanak ka na, talagang itatapon ka nila. Tingnan natin kung ang kanyang puting liwanag ang mananaig o ako na replika ang magtagumpay na umangat. Kuya Huayen, nandito ka na pala. Kuya Huayen, manatili ka na dito mamayang gabi. Yang pinsan mong probinsya na, ginawa pa sa akin to. Ipamit mo naman sa akin para magpasalamat. Pera lang habol niyan. Gagawa ng kahit ano basta may bayad. Ayaw ka talagang makita. Hindi ko papayagang makita mo ang mukha ng babaeng manloloko. Ang lakas ng loob. Alis na tayo. Cheng Huayen, dumating ka rin. Sino tong babaeng to? Bakit di ko nakita sa bahay ni Lee? Anong ginagawa mo? Sino yan? Bakit nasa banyo ko ka? Anong klaseng kalokohan to? Pasok ka ng pasok sa banyo ko, tapos ikaw pa ang galit. Di mo alam kung sinong mamalagi sa bahay ng mga Lee ngayong gabi? Ikaw. Ikaw si Boss Cheng? Nagkakamali kayo? Akala mo pagtulog ko sa'yo aangat ka? Huwag ka nang mangarap. Kayo lang Nicole ang nasa puso ko. Hindi po ganon? Boss Cheng, mali ang akala ninyo. Kayo po ang asawa ng ate ko. Paano ko kayo lolokohin? Ikaw ang pinsan Nicole na si Lee Jiangyue. Magbihis ka. Lumabas ka. Bulag ka ba? Paumanhin po, Boss Cheng. Alis na ako. Mukhang nagkamali ako sa'yo. Dito ka na lang maligo. Lipat na lang ako ng banyo. Cheng Huayen, simula pa lang to. Maghintay ka. Bakit di mo sinabi sa Ken, bulag pala pinsan mo? Nakita mo ba siya? Pumasok lang siya sa kwarto ko. Putang inang babae. Ang lakas lumapit kay Kuya Huayen. Anong nangyari? Ang tigas ng katawan mo? Nagkita kami ng sarilinan, galit ka ba? Hindi po Kuya Huayen. Kawawa naman yung pinsan ko. Bukas papakulong ko sa tagapangasiwa yung bulag na yun sa basement.
Kain na Salamat, ate. walang anuman. Gian, masarap ba ang pagkain ng aso? Gusto kong malaman mo na isa kang aso ng aming pamilya. Kung maglakas loob kang manukso kay Cheng Huanen, mas masahol pa sa kamatayan ang aabutin mo. Kulungin siya sa basement. Huwag nang magkita pa silang dalawa. Simula ngayon, hindi na ako ang Liang Yue na laging inaapi. Ikaw na naman? Nardi, naligaw na naman ako ng kwarto. Ang kalat ng dahilan mo, sa tingin mo maniniwala pa ako? Mali ang akala ninyo, Boss Cheng. Pinagalitan ako ni ate kanina. Dahil nagpakitang gilas raw ako sa inyo. Narito ako para magmasahe sa inyo bilang paghingi ng tawad. Ang kakatwa. Bakit ang init ng katawan ko? Siguraduhin nating palitan ko ang paraan ng masahe. Pwede ba? Ang bulag na ito, napakaakit. Tama na. Yue-yue, paglapit mo kay Boss Cheng, babalikan ka ng binibini. Parang kagat ng pusa sa puso kapag naramdaman mo na malapit na si Cheng Huayan sa akin. Sino ba si Li Ke'er? Binibini, bakit mo sinasaktan ng tao? Karapat dapat siya. Ito pang munting babaeng ito, naghubad ng sariling damit, tumakbo sa kama ni Cheng Huayen. Walang hiya ka? Nanghakit pa ng nobyo ng anak ko. Wala akong kamag-anak dito. Nagkakamali kayo sa akin. Bugbugin ninyo ang hayop na ito, itapon sa kulungan ng baboy. Huwag. Sige, bugbugin. Pinsan. Hindi ko ginawa yon. Ang sakit. Ikaw na munting demonya, hindi ka bulag, nakakakita ka, tagapangasiwa. Bulagin ninyo siya. Tigilan ninyo yan. Kuya Huayen, Li Ke'er. Ginagalit kita ng sadya. Para mahayag ang masamang budhi mo. Kuya Huayen, bakit ka nandito? Pinagtutulungan ninyo siya, sinasaktan ng bulag. kuya, hindi siya bulag, sinugatan niya ang binti ko. Oras na para sa palabas ko. Bunso, mamamatay ka ngayon. Hindi po, Ginoong Cheng. Tinangka akong gahasain ng mayordomo kahapon. Gusto niya akong siraan. Ako ang sinisiraan mo? Ano ba talaga ang nangyari? Nagpakita ng masamang intensyon ang mayordomo, pumunta sa basement. Upang ako'y takutin sa sexual. Hindi po totoo yan, Ginong Cheng. Ang babaeng ito ang nanukso sa akin. Tingnan mo. Ito. Mga sugat mula sa paglaban kahapon.
Hindi ko ginawa yun binibini. Nabibintangan ako ng walang sala. Tama si Kuya Wyan. Matagal ng tagapag-alaga ng pamilya Lee, mapagkakatiwalaan ang kanyang pagkatao. Baka may pagdududa lang? Walang pagkakamali. May ebidensya si Ate Liu. Si Ate Liu. Ganito ang trato ninyo sa nagbibigay ng anak sa pamilya Cheng. Sagipin niyo po ako binibini. Sumusunod lang ako sa inyo. Anong kalokohan to? Manghas kayong siraan si Cole. Walang utang na loob. Hindi ka na dapat dito sa palayasin nyo. Mukha't naghinala ako nang walang dahilan? Ginoong Cheng. Ginoong Cheng. Gagampanan ko ang panganganak. Pero paalisin niyo na ako sa Lee. Mas magaling pa to sa pagpapanggap? Bulag ka man. Pwede ba kitang pauwiin? At sa probinsya, mahihirapan kang manganak. Mababa man ang estado ko. Nais ko lang kayong bigyan ng anak. Hindi ako makakapag-top dito. Baka maging sanhi pa ng galit kung hindi ako makauwi. Mabuti pang mamatay na lang. Hindi na ako ligtas sa Malaki ang pamilya Cheng. Walang makakain dito Hindi pwede siya. dahil ayaw ng mga katulong sa kanya. At palagi kayong nag-aaway. Sa akin na lang siya sa Cheng. Huwag kayong mag-alala. Aalagaan ko ang pinsan mo. Hindi ka ba natatakot kay Cheng Huaien na malaman niyang plastik ka? Tingnan natin ang mga panakot mo. Umalis na tayo? Li Jiangyue, papatayin kita ng walang bangkay? Ingat! Boss Cheng, natatakot ako. Huwag kang matakot. Nandito ako, hindi ka nakakakita ng maayos. Dapat mas madalas kitang samahan. Yue, amoy na amoy ba ang bango nitong bulaklak? Malambot ba ito sa pandama? Ramdam ko po, Boss Cheng. Salamat sa'yo. Napakabuti mo sa akin. Kung hindi siya bulag, sana ganito na lang palagi. Mula na ngayon, sa anumang gagawin mo, kasama mo dapat ang katulong. Huwag ka nang magpasubok. Naiintindihan mo ba? Naiintindihan ko na. Salamat po, Boss Cheng. Boss Cheng, inumin niyo po ang tsa. Salamat po. Kuya Huayen, nitong huli, parang masyado kang malapit sa pinsan mo. Alam kong maayos ang pag-aalaga sa kanya sa angkan ng Cheng. KR, huwag kang mag-overthink. Hindi siya nakakakita. Tinutulungan ko lang siyang masanay dito. Huwag kang mag-alala. Ikaw lang ang nasa puso ko. Hindi ka ba bulag? Hindi ka ba bulag? Hindi ka bulag. Niloloko mo pala ako noon pa. Ayaw ko sa babaeng manlilin lang. Boss Cheng, ano pong sinasabi ninyo? Ayaw mo pang aminin? Nakita ko ngang hinuli mo yung panyo gamit kamay. Boss Cheng, sa mahabang panahong bulag ako, mas sensitibo ako sa mga ingay. Tingnan mo nga. Huwag mo sanang ipakita na nagbubulag-bulakan ka. Hindi kita patatawarin. Boss Cheng, kayo lang ang aking sandigan. Hindi kita lolokohin. Mauna ka nang magpahinga.
Kailangan ko siyang bantayan. Huwag agad magtiwala. Hindi pa rin ako pinagkakatiwalaan ni Cheng. Kailangan kong alisin ang pagdududa niya. Ate Liu, tulungan mo akong gumawa ng plano. Sige. Yue, nandito na ako. Boss Cheng, nawawala si Yue. Delikado para sa bulag na mag-isa. Tumakas siya. Oo nga. Li Jiangyue, gusto mo bang mamatay? Wala ka bang ingat? Ano pong nangyari, Boss Cheng? May nagawa na naman ba akong mali? Yue, kahit gusto mong makita si Boss Cheng, hindi ka dapat biglang lumabas. Bulag ka nga, muntik ka ng masagasaan. Para pala talaga siyang sumalubong sa akin. Kung hindi ka nakakakita, huwag ka nang pumunta sa labas. Nagkamali ako kagabi, hindi kita dapat pinagdudahan. Boss Cheng, ang bait mo sa akin. Gagawin ko lahat para sa'yo. Cheng Huayen, pagkatapos niyang magtiwala, papasakating kita sa akin. Cole, bakit ka nandito? Kuya Wayne, desisyon ko na. Mula ngayon dito na ako titira sa Cheng family. Gusto mo ring tumira rito? O, mahina ang mata ng pinsan natin. Gusto ko siyang alagaan at para may kasama rin ako. Alagaan mong mabuti si Jiang Yue. Ilang araw pa lang close na kayo? Jiang Yue, pinilit mo ako? Diyos ko pinsan, ayos ka lang ba? Okay lang ako, ate. Naging abala na naman ako. Aling Liu, magdala ka ng 2 tasa ng tsa. Cole, papaayos ko na ang kwarto mo. Ako na. Ayoko, salamat. Naglakas ka ng loob bastusin ako? Akala mo ba pagpasok mo dito, tatanggapin ka ni Wayne? Huwag mong kalimutan, ako ang mahal niya ngayon. Bakit hindi ka pa niya pakasalan? Ate, Bakit? Hindi gumana. ang panliligaw mo? Ang lakas ng loob mong mang-asar? Gusto mong ibuhos ko itong mainit na tsa sa mukha mo? Kung ganon, wag nating sayangin ang tsa. Anong ginagawa mo? Ang paa ko? Ang sakit ng paa ko? Boss Cheng? Boss Cheng? Anong nangyari? Sinadya niya yon? Boss Cheng. Kanina, si ate nagdala ng napakainit na tubig. Nahulog sa kamay ko at natapon. Nabasa ang paa ko. Ang sakit. Cole, kunin mo ang first aid kit. May ointment para sa paso. Kuya Wayne, ako na ang mag-a-apply ng gamot. Umuwi ka na muna? Sige, Ikaw na ang magaling. Gusto mo pang yakapin ka ni Wayne? Gusto mo pa akong sampalin? Ano? Kulang pa ba ang mga aral na binigay ko sa'yo? Ikaw hamak na baboy? Ibubunyag ko ang tunay mong pagkatao para mapaalis ka sa angkan? Sige. Tingnan natin kung sino ang mauuna.
Kyle, okay ka lang ba? Kuya Huayen, hindi naman talaga siya bulag. Ako ang itinulak niya kanina. Ano ba talaga ang nangyayari? Mr. Cheng, hindi po ako. Kanina nung pinahid ni ate ang gamot, nasaktan ako ng husto nung iniunat ko ang binti ko, kaya bumagsak yung first aid kit. Wala talaga akong alam dito. Ganun pala yon. Kyle, bumalik ka muna sa bahay ng Lee family. Kuya Huayen, pinapalayas mo ba ako? Hindi yun ang ibig kong sabihin, Kyle. Kung mananatili ka dito, bulag siya, baka masaktan ka ng hindi sinasadya. Bakit hindi mo siya ang paalisin? May pupuntahan ka pang Lee family, siya saan naman pupunta? Pero, ako, Mr. Cheng, ako ang may kasalanan. Hindi ako aalis kahit saan. Mananatili lang ako sa kwarto. Hindi ko kayo guguluhin. Sige na. Noong una, akala ko siya ang nananakit kay Kyle. Pero ang bait pala niya ng ganito. Kung ganyan ang sinabi ng pinsan mo, panatag na ako. Halika, ihahatid kita sa kwarto. Ate, dahan-dahan lang po. pinatira mo pa ako dito. Mabubugbog kita ng husto. Kung wala ang tulong mo, mukhang mahihirapan ang magsimula ng palabas. Yue, nakita ko si young miss na nakatitig sa chandelier, nakipagkita pa siya sa karpintero. Mabilis kumilos ang loko. Dapat ba nating sabihin kay Mr. Cheng? Baka may mangyari sa'yo. May palusot siya. Ako naman may ibubunganga. Anong takot? Pinsan, nasugatan ng paa mo. Maupo ka muna dyan. Salamat sa pag-aalala, ate. Ayusin mo ang gamit. Babalik na si Mr. Cheng. Opo, Yung si Xiaoke? Mr. Cheng, kanina nandito pa si Yue sa silya sa ilalim ng chandelier. Saan siya pumunta? Kuya Huayen? Jiangwei, gising ka na. Tumawag ng ambulansya. Ang sakit! Huwag kang matakot, nandito ako. Paano nangyari to? Kanina nang dumaan si Kuya Huayen. Hindi man lang ako tiningnan. Baka naman, may gusto talaga siya kay Lee Jiangyue. Nagkagusto na ba siya? Ginoong Cheng, medyo natatakot ako. Pwede bang huwag kang umalis? Babalikan kita pagaling ng binti mo. Ginoong Cheng, yung paglalagay ng gamot, pwede mo ba akong tulungan? Iniligtas niya ako kaninang umaga. Pagbigyan ko na siya ngayon. Ginoong Cheng, ang kati ng ginagawa mo. Tisin mo na. Gagaling din. Yan. Kuya Huayen? Anong ginagawa ninyo? Care? Kanina bumagsak ang chandelier. Tinulak ako ng pinsan ko nang bumagsak. Nasugatan siya. Pinapahid ko ang gamot sa kanya. Nag-iisa kayong dalawa? Huwag kayong magkasarili sa kwarto. Dati hindi ka ganyan. Bakit ganito ka na ngayon? Ako. Ginong Cheng, may nakita akong karpintero nagkukubli malapit sa villa. Ginoong Cheng, siya nga, kahapon ko pa siya nakikita sa hardin, nagdududa ang kanyang kilos. Ikaw ang may pananagutan sa pagkabit at pagtanggal ng mga ilaw. Ano ngayon? Yung mga ilaw kahapon, bakit may nawawalang turnilyo?
Ano ang tinitingnan mo? Kanina pa kita napapansin. Nakatingin kay Binibining Liker. Gusto mo siyang isisi. Buti na lang, nabayaran ko na ang karpintero. Kuya Huayen, tanggalin mo na siya agad. Isang ilaw lang naman. Maliliit na bagay. Huwag nang palakihin. Paano naging maliit ito? Krimen ng pananakit. Ikukulong ka nito. Ginong Cheng, kahabagan, may pamilya akong binubuhay. Si Binibining Liker ang nagutos nito. Totoo ba sinasabi niya? Paano mangyayari yon? Kuya Huayen, naniniwala ka sa dayuhan. Mangahas magdaya sa pamilya Cheng, hindi kita patatawarin. Ginoong Cheng, ako'y kahabagan. Ginoong Cheng, nagkamali ako Ginoong Cheng. Pagpasensyahan ninyo ako. Yue, bakit hindi natin diretsuhin ang hiya ni Binibini? Kapag pinahiya natin si Liker, maaalala ni Cheng Huayen ang nakaraan. Siya'y ipagtatanggol. Pero sa totoo, parang may hinala na siya. Hahayaan kong siya mismo ang dumiskubre. Ang babaeng minamahal niya ay mapanirang ahas pala. Boss Cheng, nandito ako para mag-massage sa inyo. Boss Cheng, nag-aalala pa rin ba kayo tungkol sa pinsan ninyo? Paano nyo nalaman? Umuwi na ang pinsan ninyo? Nandito ako para aliwin kayo. Alam kong siguradong inosente ang pinsan ninyo. Palagi siyang mabait. Ako na ang bahala dito. Pero kayo, para maprotektahan ako, muntik ng tamaan ng ilaw. Wala ba kayong hihilingin sa akin? Iniligtas niyo ako sa pamilya Lee at inalagaan ng mabuti. Sa inyo na ang buhay ko. Hindi ko inakala, napakaintindi niya pala. Paano ko kayang pabayaan siya pagkapanganak? Boss Cheng, Kayong, anong nangyari? Bakit hindi kayo nagsasalita? kahit ganito ang usapan, bibigyan pa rin kayo ng karampatang ayuda? Kung wala pa kayong naisip, pwedeng pangako muna ang ibigay ko. Pangako po, pag-iisipan ko ng mabuti. Ang kondisyong ito, magiging panangga naming magina. Oo nga pala, sa susunod na mga araw, sama kayo sa akin sa pamilya Lee. Pero, ngunit, Huwag kayong mag-alala, nandito ako. Hindi kayo aapihin ng mga Lee. mhm. Nako, ang ganda naman yan. Nakatali ang kanyang mata't may scarf pero ang eleganteng tignan. Sabi nila siya raw yung pamangkin galing probinsya ng Lee family, pinsan ni Likir. Kuya Wayne, pinsan, nakarating din kayo? Happy birthday, Kier! Salamat, Kuya Wayne. Pinagdudahan mo pa ba ako kahapon? Nagpaliwanag na ang pinsan mo. Naniniwala na ako sa'yo. Huwag na tayong mag-away, ha? Itong bunso kong ito, ako pa ang kinampihan. Maligayang kaarawan, ate. Salamat sa pagpunta sa birthday ko. Kahit anong plano mo man, papatayin ko ang reputasyon mo. Anong nangyari? Boss Cheng, nahihilo ako bigla. Ang bilis pala ng drogang to. Hoy pinsan, ang lakas mo palang malasing. Papahirahin ko na siya. Tagapangasiwa, sayong-sayo na yan. Bahala ka kung ano gusto mo. Kahit ano. Salamat po, Binibini. Nagkita ulit tayo Hoy, malanding unggoy. Nagmalinis ka pa noon. Ngayon, babaliin kita ng tuluyan. Nais mo pang magtago. Ikaw na bulag na ito, saan ka magtatagumpay magtago? Ikaw, Hindi ka pala bulag. Bilisan mo. Ilagay ninyo siya sa harden. Bilisan nyo. Huwag papansinin ng iba. Si Li Jiangyue ay nangingisda.
Ang huli ay nahuhuli sa sariling bitag. Pasensya na sa abala, babalik na lang ako mamaya. Aling Liu, kumuha ka na nga ng belt para sa akin. Aling Liu. Aling Liu, anong nangyari sa'yo? May problema. May nakita akong lalaking estranghero. Kasama ni pinsan sa kwarto. Sino ba ya? Paano siya nakakapagmalabis ng ganito? Sa iyong birthday party, nagkakalat ng kahihiyan. Di ba't ikinasal na raw ang pinsan sa pamilya Cheng? Talagang probinsyano. Puro pangit na gawain. Ikinahihiya ninyo ang Angkan Li. Nasaan yang kawatan na yan? Dalin mo ako roon. Hindi ikaw si Ate Liu. Sino ka ba? Ako si Cheng Huayen. Boss Cheng, bakit ka nandito? Anong nangyari? Naipit ang paa ko kanina? Anong problema? Boss Cheng, nais na mais ni Jiang Yue na laging nasa yakap mo. Wala akong matakbuhan. Ikaw lang si Boss Cheng, ang aking sandigan. Boss Cheng, Ang paraan natin na magkaanak. Hindi ba ikaw ang may sabi? Bakit kapag lumalapit ako sa kanya, hindi ko mapigilan ang sarili ko? Boss Cheng, parang hindi tama ito. Maliligo muna ako ng malamig. Pagkukunwari ng pagtanggi, ang pinakamabisang paraan para laging alalahanin ng lalaki. hipag, nangahas ka sa aking birthday, makipagtalik sa ibang lalaki. Walang hiya kang babae. Kakadala lang sa'yo sa pamilya Cheng. Ngayon ay hayagan kang nambibiktima ng iba. Dinungisan mo ang pangalan ng pamilya Li. Sabihin mo, nasaan ang babaerong iyon? Li Jiangyue, pagkatapos kang gamitin ng mga lalaki, paano ka patatanggapin ni Cheng Huayen? Ate, wag mo akong saktan. Ako lang ang may kasalanan. Bakit hindi ka na naman nag-isip bago nanakit? Bakit ka nandito? Paano ako napadpad dito? Hindi naman dahilan ang paghampas ng walang rason. Presidente ng Cheng Corporation, kasiping ng taga-probinsyang Li. Akala ko ba ikaw lang ang mahal ni President Cheng? Ano ang nangyayari? Love triangle? Mali ah. Paano nangyari ito? Bakit si Kuya Huayen? Dapat may paliwanag ka. Bakit kayong dalawa ang magkasama sa kwarto? Ito, sa pribado na lang natin pag-usapan. Pero bakit dinala mo sila ngayon? Gusto mo bang magkanda-away ang mga pamilya Cheng at Li? Nahuli kayong nagtatalik tapos takot sa iskandalo? Ang bastos ng salita mo. Anong nahuli sa akto? Si Li Jiangyue ay legal kong asawa kahit magkatabi kami sa kama. Hindi kayo ang magsasabing nagloloko ako. Ngayon, inaamin mong itong munting nilalang ang tunay mong asawa dahil lang makakapag-anak siya? Ako hindi. Itatakwil mo na ako? Tama na. Huwag kang magdrama dito. President Cheng, pasensya na sa ugali ng anak ko. Kung gusto ninyo si Jiang Yue, Pwedeng ibigay ko siya sa inyo. Layas kayong lahat. Alis! Pasensya na. Dahil sa akin, nasaktan ka na naman. Okay lang po, President Cheng. Bakit di nyo aliwin si Kasin? Maayos siyang tao, pero bakit ako malungkot? Dito ka muna. Kakausapin ko si kusin mo. Sige! Yue, bakit mo pinapayagan si President Cheng na aliwin siya? Di ka ba kinabahan? Anong ka ba? Basta nandoon ako sa puso niya, babalik din siya sa akin. Care! Care, makinig ka muna. Niloloko mo pa ako. Nakita ko ang lahat.
Hindi totoo yon. May nagkandaduling sa basement kaya natrap kami. Kaya napilitan akong makasama siya. Ganun ba? Ako pala ang may gawa nito. Magsumpa ka na walang nararamdaman sa kanya? Ang nararamdaman ko, awa at habag lang. Ang kwintas na ito, hindi ba patunay ng pagmamahal ko? Huwag malaman ni Kuya Wayan na ninakop ko itong kwintas kay Lee Jiang Yue noon. May ahas. Tulong. Isang batang babae, hawak-hawakan pa ang ahas ng walang takot. Sino ka ba? Hindi ko masasabi sa'yo. Unang punta ako sa tahanan ng mga Lee. Ikaw ba si Lee Keer? Teka muna. Iniligtas mo ako, dapat kitang pasalamatan. Ito ang unang beses na nagbigay ako ng regalo sa isang babae. Tinanggap mo ang regalo ko. Pwede ka bang pakasalan balang araw? Sige. Paglaki mo, dalhin mo ang gintong kwintas na ito. Hanapin mo ako, pakakasalan kita. Mga ginang at ginoo, sa okasyon ng birthday party na ito, nais kong ipahayag kay Keer ang tunay kong damdamin nooy matapang mong pinuli ang ahas na sumugod sa akin. Kaya tayo'y nagpangako sa isa't isa sa buong buhay ko, sinusumpaan kita. Kuya Huayan. Lee Keer, kapag nalaman ni Cheng Huayan ang katotohanan, ano kaya ang mangyayari sa'yo? Yung babaeng iyon kanina, nakaakyat sa kama ni Boss Cheng na huli naming nakikipagtalik. Sa mga nakaraang taon, si Boss Cheng ay kinilala lang si Lee Keer bilang kanyang babae. Isang probinsyanang babae lang siya. Makakapagbigay ng anak sa pamilya Cheng, malaking karangalan na niyon. Nagmamalaki pa sa pag-asa niyang umangat. Ang sama ng mga sinasabi nila. Yue, wala talagang pakiramdam sa'yo? Huwag magmadali. Ang kanyang pakana, hindi pa lumalabas. Hayaan muna natin siyang magmalaki. Talagang magkatulad na magkasintahan. Ang swerte ni Miss Reyes, sobra ang pagmamahal ni Boss Cheng sa kanya. Kung sana hindi ko na lang nakikita, ang lalaking mahal ko nangangako sa ibang babae. Cole, pasensya sa pagpapabaya sa'yo nitong nakaraan. Nasaktan kita. Ako ang may kasalanan. Kuya Huayan, basta nasa puso mo ako. Kahit anong mangyari, okay lang. Pero pangako mo sa akin, pagkapanganak, pakasalan mo agad ako. Ang pangako ko sa'yo, pakakasalan kita, Cole Reyes. Tutuparin ko ito. Siya nga. Kuya Huayan, halikan mo ako. Bakit sa pagtingin ko sa kanya, parang may ginagawa akong mali? Anong nangyayari? Wala. Hindi ako maaaring magpaawa sa iba. Ikaw lang si Cole ang nasa puso ko. Baka kanina pa nakatingin si Kuya Huayan, isang probinsyanang babae. Ang lakas ng loob agawin ng lalaki ko, palalayasin kita sa angkan ng Cheng. Bastos ka. Ikaw ang nagpilit nito. Hala, Li Jiangyue. Antikong florera pa ito mula Song Dynasty. Nagkakahalaga ito ng milyon-milyon. Bakit mo nabasag to? Hindi ako. Sa harap mo mismo nabasag? Ayaw mo pang aminin. Ako, Li Jiangyue, ano nangyayari dito? Ikaw pang bulag, ang kapal ng mukha mo, binabasag ang mamahaling bagay. Hindi ako. Lumapit lang ako dito. Hindi ko naman nahawakan. Hindi ko alam. Nandito ka para magnakaw ano? Hindi ako magnanakaw. Patunayan na nga ni Cole, dagdagan mo pa? Ano na nangyari? Ang ganitong tao, dapat alisin sa Cheng family. Tama. Ikaw ang may gawa. Hindi po.
Kayo pang marami, di pa kayo katulad ng matandang katulong nakikita ang katotohanan. Wala kang karapatang magsalita bilang isang katulong. Paalisin na siya. May tinatago ka, natatakot kang mabuko kita. Aling Lu, diretsuhin mo na. Ang sala ay may carpet, mababa ang lagayan ng bulaklak. Kung mahulog mula rito, magkakalahati lang, hindi masisira ng ganap. May tao talagang sinadyang pinalagpak. Wala kang kwentang sinasabi. Pinagtatakpan mo siya. Bulag na si Yue Yue. Sa harap ng lahat, bitbit ang florera. Saan siya pupunta? Kaya Boss Cheng, may nagtangka sa kanya. Kasinungalingan. Boss Cheng. Huwag na kayong mag-away dahil sa akin. Huwag mo akong paalisin, please. Habang buhay kong maglilingkod sa'yo para mabawi ang kabutihan mo. Boss Cheng. Kuya Huayan, Tama na. Hanggang dito na lang ang usapan natin ngayon. Hindi ko inakalang ganun siya kasama. Ang nangyari ngayon, salamat sa'yo, Ali Liu. Araw-araw niyang binabalak masama sa'yo. Dapat kang mag-ingat. Patuloy niya tayong gigipitin. Huwag muna magmadali. Kailangan nating magtiyaga at maghintay ng tamang panahon. ngayon ay alam na ninyo kung sino ang tunay na babae sa pamilyang Cheng. Siyempre po kayo, binibining Cole. Kung may babaeng mang-agaw ng pugad dito, ano ang dapat gawin? Ang tinutukoy niyo po ba'y si binibining Jiang Yue? Buti na iintindihan ninyo? Hindi na kailangang turuan pa kayo. Opo, nauunawaan ko. Puntahan ninyo ang kwarto, ikuha ang lahat ng mamahaling gamit, pati mga kumot at kutson, palitan ng gaya sa kwarto ng katulong. Nauunawaan ko. Mula ngayon ang mga kailangan niya, pinakamababang klase lang ibigay. Isang probinsya ng babae, hindi karapat-dapat sa magagandang gamit. Opo. Binibining Cole. Ang mga paghahanda pong ito, nasisiyahan ba kayo? Mabuti naman at nakuha mo. Ano ba ang ginagawa ninyo? Mga gamit ni Yue Yue ang mga ito. Pasensya na, Miss Jiang Yue. Una pa lang, nakatira ka na sa Cheng family. Parang bisita lang. Hindi karapat-dapat sa magagandang gamit mo. Kayong mga mapang-api, pagbalik ni Mr. Chen, tingnan natin ang gagawin niya sa inyo. Sabihin mo kay Mr. Cheng, tingnan natin kung kakampi siya sa inyo o kay Miss Keir. Yue Yue, baka pwedeng kausapin mo si Mr. Chen. Pag sumumbong ka kay Mr. Cheng, ibibigay mo lang ang laban kay Li Keir. Baka ako pa ang pagbintangan. Hindi sulit ang panganib. Ano ang gagawin natin ngayon? Samantalahin natin ang pagkakataon. Gamitin natin ang plano nila. Nasaan na si Cheng Huayan? Nasa kwarto ng panganay na anak. Buti na lang at nandito si Ate Liu. Pakidalhan mo siya ng isang bagay. Kuya Huayan, gabi na ng ganito. Bakit hindi ka na lang magpahinga? Sandali lang. May importante pa akong gagawin. Huwag ka nang magtrabaho ngayon. Samahan mo ako ng matagal. Sige, igabi sa'yo lang ako. Tuloy ka. Binibini, yung gift box ni Yue Yue para sa'yo, naiwan mo sa sala.
Si Lee Jiang-yue na naman sinisira ng pakulo niyang to. Sige, ilapat mo na lang sa mesa. Sige. Paumanhin, Director Chen. Kanina ko pinalilinan si Yue Yue, nagnanana yung sugat niya. Okay lang ba siya? Kuya Huayan, si Ate Liu ang bahala sa pinsan mo. Huwag kang mag-alala. Huayan, uminom ka ng tubig. May halo yung tubig na. Yan. Siyang Huayan, masusungkit din kita ngayong gabi. Kuya Huayan, magpahinga na tayo sa kama. Ako ang dahilan ng sugat niya. Titingnan ko ulit. Babalik agad ako. Huwag ka nga alis. Li Jiang-yue, lilipulin kita. Ate Liu ba ito? Ako ito. Boss Chen, bakit ka na pa rito? Birthday ngayon ng pinsan ko. Kung wala ka, magagalit siya. Bakit mo ako palaging itinataboy? Wala ba akong puwang sa puso mo? Boss Chen, hindi ganun ang ibig ni Jiang Yue. Masaya ako na dumating ka, pero nag-aalala ako para sa kanya. Buwisit, hindi ko napigilan. Ang galit ko sa kanya. Kukuha ako ng pajama para sa'yo. Anong nangyari? Nasaan ang mga damit? Kailan pa naging ganito kalungkot ang kwarto? Boss Chen, wag mo silang sisihin. Hiniram ko ang pugad na hindi akin. Ginawa lang nila yon para sa kanya. Grabe na ito. Abuso sa kapangyarihan. Buong palitan ko. Mga katulong bukas. Wala akong ititirang masasama. Kapag may nakita kang masama kay Liker, palalayasin mo rin ba siya? Naku, bakit bigla akong naiinitan? Boss Chen, anong nangyari sa'yo? Boss Chen, hindi tayo dapat ganito. Jiang Yue, huwag mo sana akong tanggihan. Anong nangyari kagabi? Sir Cheng, hindi ba't kayo ang nagsabing gusto ninyo ako? Paano nangyari ito? Yung nangyari kagabi, bakit wala akong maalala? Bakit ka galit agad? Nag-aalma ang young miss, hinahanap si Sir Cheng. Alam mo ba kung saan pumunta si Sir Cheng? Pag-usapan natin mamaya ang tungkol sa atin, aasikasuhin ko muna si Keer. Liker, ikaw ang nagpasimula nito. Yung liit na babae. Araw-araw, ginaganyak si Kuya Huayan, gagawin ko lahat para mawala siya. Ker, kumalma ka nga. Nahuhumaling na si Kuya Huayan sa liit na babaeng yun. Kaninang umaga, sinabi niya sa akin, pagpapatuloy niya ang pagbubuntis, papayagan niyang manatili si Lin Jiang-yue. Isang tangang babae. Alisin na lang natin. Anong dapat kong gawin? May naisip akong paraan. Kilala ko ang isang TCM doktor. Makakapagreseta siya ng pekeng pagbubuntis. Kapag nalaman ni Cheng Huayan, Na peke ang pagbubuntis ni Jiang Yue? ititiwalag niya siya. Ganun na lang? Okay, Lee, ito hindi ka pala nagdadalang tao. Hindi nga ako buntis. Pero kung may gamot na, makapagpapatunay ng pagbubuntis, kahit hindi talaga buntis. Ang reseta na ito ay hindi ko maibibigay.
Ang card na ito ay may lamang 1 milyon. Li Jiangyue, noong nakaraan, hindi kita napalayas. Ngayon, papatalsikin kita sa angka ng Cheng ng walang dignidad. Ano to? Halamang gamot na pampalakas ng katawan. Siya mo, nagpareseta pa ng espesyal na formula sa Chinong herbalista. Kapag ininom mo to, madali ka nang mabubuntis. Sa tingin mo, iinumin ko talaga ang binigay mong gamot? Mabubuntis ka rin naman sa angka ng Cheng. Wala akong dahilan para saktan ka. Sige. Maniniwala ako ngayon. Araw-araw kitang bantayan sa pag-inom ng gamot. Yue, alam mong may masamang balak siya? Bakit mo pa iinumin yon? Kung hindi tayo magpapaloko, paano natin malalabas ang kanyang tunay na ugali? Aling Liu, dalhin mo itong gamot sa matandang herbalista sa barangay. Alamin kung ano talaga ito. Sige na! Opo. Yue, nalaman ko na. Gamot pala yon na nagpapabilis ng libog ayon sa herbalista kapag hinaluan ng red dates, magiging pampadali ng pagbubuntis. Like Air, malapit ng mahayag ang iyong kasuklam-suklam na balak. Mula ngayon, ano man ang mangyari, aalagaan mo pa rin ako, di ba? Nakababatang kokote. Siyempre naman, habang nandito ka sa tabi ko, responsibilidad kong protektahan ka. Sa gitna ng mga komplikadong mayayamang pamilya, Laging may kaba sa puso ko. Buti na lang, nandito ka. Anong nangyari? Ginulo ka na naman ni Cole? Wala naman. Minsan lang. Pakiramdam ko pabigat ako sa'yo. Minsan nga, parang panaginip lang ang lahat. Pag nagising ako, natatakot ako mawala ka. Huwag kang matakot. Hindi ito panaginip. Hoy Ingitera, tingnan natin hanggang kailan yung kayabangan mo. Bakit siya ang kinagigiliwan ni Kuya Wayne? Samantalang ako'y binabalewala. Hindi ba 2 beses sa isang araw dapat itong gamot? Bakit kailangan pa inumin sa tanghali? Para mas mabilis ang epekto? Para mabuntis ka agad kay Cheng Huayen. Ate, ang sipag mo talaga. Araw-araw na lang, nagsisiguro na iinumin ko ang gamot. Anong nangyari sa'yo? Manager Chen, parang nasusuka ako. Pinsan, baka buntis ka? Buntis ka? Ako? Hindi ko alam. Sigurado na buntis ka? Pinsan, pinabati kita? Sasamahan kita sa taas. Magpahinga ka ng mabuti. Mamayang gabi, magpapadala ko ng panganganak na medical team. Maghintay ka, Li Jiangyue. Titingnan ko kung paano ka mapahiya ng sobra sa labas. Tita, bakit po kayo nandito? Nabalitaan naming buntis si Jiang Yue. Kaya naparito kami para bisitahin siya. Marami akong nabiling gamit para sa sanggol. Magagamit na ito kapag nailuwal mo na ang iyong anak. Pinalamutan ko na rin ang kuna ng sanggol. Kakakumpirma lang ng pagbubuntis.
Malayo pa ang paglabas ng sanggol. Kahit may anak na ako, pwede pa ring maghanda ng maaga. Halika, tumawa ka. Mas malaki ang saya, mas malaki ang hihinayang. Bakit may dugo sa mga damit na yon? Ano ito? Sa'yo ba ito? Pamilyar ang itsura ng pantalon na yan? Parang sa pinsan ko ito? Pinsan, bakit may dugo sa pantalon mo? Nakunan ka ba? Ako, wala naman akong ginawa. Baka regla lang yon? Hindi ka pala buntis. Hindi ka buntis? Niloloko mo ako? Paano mangyayari to? Sa tingin ko, gusto mo lang umangat sa pamamagitan ng peking pagbubuntis. Peke talaga ang pagbubuntis mo. Dinaya mo ako. Hindi totoo. Ginoong Cheng, maniwala ka sa akin. Wala akong ginawa. Ginoong Cheng, si Yue hindi nagsisinungaling. Wala akong dahilan para lokohin ka. Sino ka ba? Manghihimasok ka sa pamilya namin. Nandito na ang duguan mong pantalon. Magdadahilan pa kayo? Sinusukuan kita ng buong tiwala. Okay lang kung ako niloko mo. Pero bakit pati si Juanen dinaya mo? Hindi totoo. Hindi ko kayo niloko. Juanet, kami ang may kasalanan. Nagkamali kami sa paghusga. Ang pamilya namin, palayasin na natin siya ngayon din. Mula ngayon, hindi na siya makakapasok sa Cheng family. Kayo na bahala sa pamilya ninyo. Sa hinaharap, ayoko nang makita pa siya. Pakiusap. Nakikiusap ako. Maghanap ka ng doktor. Para patunayang malinis ako. Hindi peke ang pagbubuntis ko. Totoo ang pagbubuntis ko. Huwag ka nang lumaban. Kitang-kita ang regla mo. Mayordomo, ipalabas siya. Dapat ko siyang paalisin agad. Kapag natagalan pa, baka maawa na naman si Juanen. Hindi ako aalis. Naisahan ako. Inosente ako. Maniwala ka sa akin. Putangina mo. Tigilan mo na. Lumabas ka na sa Cheng family. Nangako ka ng isang hiling sa akin, bigyan niyo ako ng pagkakataong patunayan. Sandali. Huling pagkakataon na to. Tatawag ako ng doktor ngayon. Kung nandaya ka talaga, malalagot ka. Yue, ayos ka lang ba? Tingnan mo ang maputla mong mukha. Takot ka na Li Jiangyue, tingnan natin kung paano mo ito ibabaligtad. May dalawang balita ako. Dok, hindi ba buntid ang pinsan ko? Una na dito ay talagang buntid siya. Paano ito mangyayari? Pangalawang balita naman, Kambal na lalaki't babae. maligayang bati sa'yo. Doktor, seryoso ka ba? Kambal na lalaki't babae talaga? Yue, dinadal mo ang kambal para sa akin. Lagi kong pinapangarap ang kumpletong pamilya. Ikaw ang gumawa nito para sa akin. Boss Cheng, nag-aalinlangan ka pa ba sa akin? Jiang Yue, mali ako. Naging masyado akong emosyonal. Sabik na sabik ako sa anak at kumpletong pamilya. Nang marinig kong niloko mo ako, bigla akong nagpanik. Okay lang, lumaki akong probinsya na. Wala akong matakbuhan. Si Ate Liu lang ang nagtiwala. Kapag nailabas ko na ang mga bata, pag alis ko, ingatan mong mabuti ang mga anak natin. Jiang Yue, walang magpapaalis sa'yo. Pangako ko sa'yo, pagkapanganak mo sa mga batang ito, ipapangalan ko sa'yo ang bahay. Hindi kita pababayaang mawalan ng tahanan. Boss Cheng, Imposible ito. Paano siya naging tunay na buntid? sa totoo lang, salamat sa'yo. Salamat sa araw-araw na pagpapainom ng fertility herbs mo, kaya nakabuo ako ng kambal. Ngayon, panahon na para umandar ako. Anong gamot yan? Pakita mo sa akin. Sandali lang. Ito'y pinaiinom ni Miss Dahlia kay Yue araw-araw. Mali ito. Pamilyar ang lasa ng gamot na ito, hindi ito pampadali ng pagbubuntis.
Ito'y para magpanggap. Ang peking pagbubuntis. Gamot na chino. Ito'y pinapainom mo kay Jiang Yue. Kuya Huaen, nadaya rin ako. Akala ko pampadami ito ng anak. Pero Miss Dahlia, sabi mo tinignan na ng doktor. Paano mo hindi nalaman ang tunay na epekto? Tumigil ka na. Ikaw ang may gawa ng lahat para pagmukaing buntis siya at mapaalis siya. Hindi. Kung ayaw mo sa kanya, bakit mo pa siya pinasundo? Tama, kung hindi ka nagmamadali. Bakit si Yue minamadali mong paalisin? Sino ka ba? Tumahimik ka na. Wala kang karapatang magsalita. Bakit ka naging ganon katapang? Huwayan na. Ginawa ni Keer dahil mahal ka niya. Sobra lang ang pagmamahal niya. Tama. Dahil mahal kita. Pagmamahal? Pwede mong siraan ng iba dahil lang dyan. Kung hindi ako nahabag kanina, nasiraan mo na si Jiang Wei at pinaalis sa angkan. Mawawalan ako ng pamilya. Kuya Huaen, nagkamali ako. Mali ako. Pasensya na. Patawarin mo na ako ngayon. Yung nahulog na ilaw noon, pinagbigyan kita. Kuya Huaen, Ang laki ng panghihinayang ko sa'yo, ngayon may panibago ka na namang paninira. Ayoko sa babaeng mapagplano. Boss Cheng? Baka misunderstanding lang ito. Pinauwi ako ni ate mula probinsya. Ngayon, baka mabuti lang ang intensyon niya. Huwag mo na siyang tangkaan. Ilang beses na kitang pinatawad sa mga pagkakamali. Pero hindi siya nagsisisi, lalo pang gumagawa ng masama. ayaw mo sa mapagkunwaring babae? Siya? Hindi lang siya nagpanggap na bulag, kundi ginamit pa ang katawan. Bakit mo siya pinagtatanggol? Nasaktan ba niya kayo? Ang nakikita ko, siya ang palaging umaalalay sa'yo. Pero ikaw ang nagsisisi sa iba. Ikansela na natin ang kasal. Kuya Huayen, pwede mo akong sisihin pero wag mo akong pababayaan. Nakalimutan mo na ba ang pangako natin noon? Noong ako'y regaluhan mo ng kwintas, mismo mong pinangako sa akin na pakakasalan mo ako. Noong una pa man, sinabi kong pakakasalan ko siya, hindi ko sisirain ang pangako ko. Hindi kita pinababayaan. Sumobra ka lang sa ginawa mo. Kailangan kitang pagalitan. Lumayas ka na sa bahay ng mga Cheng habang buntis si Jiang Yue. Huwag ka nang magpakita. Kuya Huayen, hindi ako aalis. Umalis ka na. Alis, hindi ako lalayo. Layas. Bakit ganito ang nangyari? Ang babaeng nagligtas sa akin noon, napakadalisay at matapang. Nagbabago nga ba talaga ang tao? Boss Cheng, pakalma muna ho kayo. Hindi si Lee Keer ang nagbago, hindi siya ang nakipagkasundo sa'yo. Ako ang tunay. Pasensya na sa iyo ngayon. Pag alis na ni Cole, makakapagpahinga ka na para sa sanggol. Boss Cheng, ate, baka nagkamali lang ng akala. Pwede mo bang tawagin siya bukas? Kung nakakausap sa kanya. Ikaw, galit na galit siya sa iyo, pinagtatanggol mo pa siya. Naiintindihan ko si ate. Siguro sobra lang pagmamahal niya sa'yo, kaya nanggigigil sa akin. Bukas, ipapaliwanag ko ng maayos. Sige, kung makikinig siya, magbabago siya, pagpapatawarin ko pa rin. Yue, bakit sumasang-ayon ka kay Binibini? Kung pumunta siya sa Cheng family, mapapaalis pa ba natin? Kung hindi siya darating, paano ko siya ibabagsak? Kuya Huayen, bakit mo ako tinawag dito ngayon? Pinatawad mo na ba ako? Tinawag kita ngayon. May sasabihin sa iyo ang pinsan mong babae. Ang putang ito ang pumunta rito. Ano na namang kalokohan gagawin niya? Anong sasabihin ng pinsan ko? Diretsuhin mo na? Parang hindi magandang lugar. Kung gusto mo, pumasok na lang tayo sa kwarto. Ang babaeng ito? Naalala pa kaya niya sa kanya ang kuwintas na ito? Wala na? Kung malaman ni Kuya Huayan? Sige, tara sa itaas na lang.
Bakit ka kinakabahan? May tinatago ka ba? Naalala mo pa ang kwintas na ito? Siyempre naaalala ko. Sa mahabang panahon, ginaya mo ang pagkatao ko upang makuha ang pagmamahal niya. Hindi ka ba kinakabahan sa konsensya? Konsensya? Sa tingin mo sa estado mo? Papatol sa'yo si Cheng Huayen? Ang pagpili, hindi naman dahilan para pekihin ako. Ang lakas ng loob mo? Kung hindi kami, sinusundo ka mula probinsya, maiipasok ka sa angkan ng Cheng? Makakalapit kay Cheng Huayen? Hindi ako makakaakyat. Pero, kapag nalaman niya, hindi ikaw ang hinahanap niya, ano sa palagay mo ang mangyayari sa'yo? Ano pa bang gusto mo? Nagdadalang tao ka na sa kanya. Ano pa ang kulang? Pag nagpakasal kami ni Kuya Huayen, dahil sa bata, hindi ka pa rin palalayasin. Ang gusto ko, higit pa dito. Ano ba talaga? Nababaliw ka na? Ang gusto ko ay bawiin ang lahat ng sa akin. Ano nangyayari? Yue-yue, Okay ka lang? Ang sakit ng tiyan ko? Huwag kang matakot. Tatawag na ako ng doktor. Boss Cheng, hindi sinasadya ng pinsan ko. Huwag mo siyang sisihin. DKR, anong gusto mong mangyari? Bago ka masiyahan? Hindi po, Kuya Wayne. Siya mismo ang nadapa. Kayong dalawa lang ang nandito. Hindi mo siya tinulak. Di siya mismo ang nagpakamatay. Sarili niyang pagkakamali. Hindi ba siya bulag? Hindi niya nakita ang daan? Ngayon mo pa inamin na bulag siya. Hindi mo ba sinasabi dati, hindi siya bulag? Ako, Boss Cheng. tumawag na ako sa doktor. Paparito na siya. Sige, kung hindi mo raw tinulak, ano nangyari? Kanina dito sa loob. Paano ko sasabihin ang tungkol sa kwintas? Bakit ayaw mong sabihin? O sinasadya mo talaga para magasan siya? Nakikiusap ako. Kung tinulak ko siya, mamatay sana ang pamilya ko. Boss Cheng, hayaan niyo pong magpaliwanag. Kanina, ito ang dahilan ng away namin. Nag-away tayo kanina. Dahil dito, Kwintas, bakit mo kinuha ang kwintas ni Cole? Oo, kinuha niya talaga ang kwintas ko, kaya siya natumba. gusto niyang magpanggap. Ano nangyari? Ate, hanggang ngayon nagsisinungaling ka pa? Sa akin, ang kwintas na ito, Ikaw pala ang nagligtas sa akin noon? Ikaw pala talaga? ang pamilya namin at ang mga Lee ay malayong kamag-anak. Noong bata pa ako, nagkasakit ng malubha ang nanay ko. Kaya pumunta kami sa mga Lee. Pero, pinalayas kami ng tiya. Noon, nakilala kita. Ikaw pala? Yung babae noon? Ikaw pala yon? Niloloko mo ako palagi. Kuya Huayen? Kuya Huayen, ako ang tunay na nagmamahal sa'yo. Bagay tayo sa isa't isa. Bakit mo laging gusto yung babaeng probinsyana? Ano naman ang estado sa buhay? Babaeng masama katulad mo. Hindi karapat dapat sa tabi ko. Yung kabutihan mo sa akin itong mga taon? Peke lahat? Kabutihang ito, hindi naman talaga sa'yo. Dahil sa dating pagmamahalan, hindi na kita pagmumultahan. Mula ngayon, huwag ka nang lumapit sa akin. Umalis ka na. Kuya Huayen, hindi ako aalis. Kuya Huayen, Nahirapan ka, ako ang nagkamali. Bibigyan kita ng napakagandang kasal. Ano ang sinabi mo? Pakakasalan mo ako? Ano? Sabi mo pakakasalan mo ako? Ang dami kong pagkukulang sa'yo nitong mga nakaraang taon. Gagamitin ko ang buong buhay ko para bumawi. Pero ikaw pa ang CEO ng Cheng Corporation. Paano ka mag-aasawa ng bulag? Wala akong pakialam kung bulag ka man. Alam ko lang na mahal kita. Ginoong Cheng, ako, Alam mo ba ang mga panata sa kasal, ano? alam ko, Maging mahirap o mayaman. Maging malusog o may sakit. Nandito ako para sa'yo. pasensya ka na Ginoong Cheng, hindi ako karapat dapat sa'yo. Dinaya kita noon. Anong daya? Ang totoo. Hindi ako bulag. Dahil si Liker, ginawan niya ako ng masama. Kaya nagpanggap akong bulag. Akala mo hindi ko namalayan, pero mula simula hanggang katapusan, hindi mo niloko ang sinuman.
Di mo na kailangang magpanggap. Mabuhay ka ng totoo sa tabi ko. Ginoong Cheng, Ano ang tawag mo sa akin? YN. YN. Ang regalo, tinanggap mo na ang regalo ko. Pakakasalan mo na ba ako? Ang galit sa nakaraan. Napatawad ko na. Nakahintay rin ako sa araw na ito. Baby ko. Nanay, ang munting iyan. Kung alam ko lang na siya pala ay may masamang balak, hindi na sana natin siya inampon. Sa ibabaw mukhang mahina at payapang tao. Bakit ganito ang laman ng puso niya? Ngayon eto na. Ang munting iyan, nakuha na niya ang posisyon. Kung hindi ko makukuha, siya rin ay hindi dapat magtagumpay. Mas mabuting Humanap tayo ng tao para sirain ang munting iyan. kahit anong paraan ang gamitin mo. Dapat siguradong magtagumpay, kahit gaano kalaki ang gastos. Huwag mag-alala sa pera. Tutuparin ko ang trabaho. Mahal, napili na ba ang venue ng kasal? Basta't kasama kita. Kahit saan ay masaya na ako. Pero gawin nating simple ang kasal. Ayokong maging masyadong marami. Sige, ikaw ang masusunod basta masaya ka. Oo nga pala. Pasyal tayo mamaya para bumili ng gatas. Maaga pa para dyan. E di bili na lang tayo ng damit. Susunod ako sa'yo, mahal. Mahal, may problema. Ano nangyari? Huwag kang mag-alala, mahal. Okay ka lang ba, mahal? Okay lang ako. Nagdadalang tao ka na nga. Ang ating biyahe, naka-high safety level naman. Ang galing mo, mahal. Ano? Mga walang kwenta? Ni simpleng trabaho, di nyo magawa? Wala kayong silbi? Mamatay kayo? Mamatay kayong lahat? Li Jiangyue, ikaw nagagamba? Hindi kita pababayaan? Nagtiis na ako sa inyo ng matagal. Pero kayo'y abusado. Kuya Huayen? Mahal na mahal ka ni Huayin. Mahal na mahal ka ni Kerr. Lubos ang pagmamahal sa'yo. Kausapin ninyo ang pulis. Kuya, sobra lang ang pagmamahal ko. Nalinlang ng demonyo, kaya Ang pamilya niyong Lee, tax evaders, panay ang lagayan. Magpasaloob na kayo, baka pag-imbestigahan, di nyo kakayanin. sa ngalan ng pagmamahalan natin, manirahan kayong mga dukha. Tulad ng nakaraan kong buhay.